Sa isang maliit at liblib na baryo, may isang dalaga, ang bukod tangi sa lahat ng mga kadalagahan ang kagandahan. Angat ito sa lahat. Siya si Isabel. Marami mga binata sa baryo ang lumiligaw kay Isabel. Pero sa hindi nila malamang dahilan, wala ni isa sa kanila ang nagugustuhan ni Isabel. Ang lagi lamang nitong sinasabi sa mga manliligaw ay wala pa sa isip niya ang magnobyo o mag-asawa. Isa sa mga manliligaw ni Isabel ang matandang binatang si Mang Rigor. Si Mang Rigor ay nasa edad 46 na taong gulang na. Samantalang si Isabel ay 22 anyos lamang. At bukod doon, si Mang Rigor ay hindi kakisigan. Ito ang naiisip ni Mang Rigor na dahilan kung bakit hindi siya magustuhan ng dalaga. Pero hindi pa rin ito sumuko. Pasensya ka na, Mang Rigor, pero hindi talaga kita gusto. Ito ang wika ni Isabel kay Mang Rigor nang bumisita ito sa dalaga. Lumipas ang ilang araw. Isang hating gabi, lasing si Mang Rigor na naglalakad ito sa kakahuyan pauwi sa kanilang bahay. Kabilugan ng buwan noon. Habang naglalakad, nakita niya ang isang babae na nagmamadaling pumasok sa masukal na kakahuyan. Napangiti ang matanda. Pagkakataon ko na, sabi nito sa sarili. Mabilis niyang sinundan ang babae at nanlaki ang mga mata ni Mang Rigor nang makitang wala ng damit ang babae. Pinagmasdan niya itong mabuti habang siya ay nakakubli sa sukalan. Nakita niyang may kung anong langis ang ipinapahid ng babae sa buo nitong katawan. Lalapitan na sana ni Mang Rigor ang babae dahil sa init niyang nararamdaman. Pero natigilan ito nang makita ang unti-unti nitong pagbabago ng anyo. Naging mabalasik ang maganda at maamong mukha ng babae at naging matutulis ang mga ngipin at kuko nito. Tapos bumuka ang dalawa nitong malapad na mga pakpak na tulad ng sa paniki. Kitang-kita ni Mang Rigor ang unti-unting nahahati ang katawan ng babae hanggang sa ito ay lumipad palayo. Isang manananggal ang nakita ni Mang Rigor. Lumapit si Mang Rigor sa naiwang kalahati ng katawan ng babae. Hindi takot ang naramdaman ni Mang Rigor sa nasaksihan. Napangiti pa itong umalis sa lugar na yon. Kinabukasan, bumisita muli si Mang Rigor sa bahay ni Isabel. Magandang umaga sa iyo, Isabel. Bati nito sa dalaga. Magandang umaga din po, Mang Rigor. Isabel, pwede ba kitang makausap? Ano ho ba yon, Mang Rigor? Pwede bang makatuloy muna? Uwi ka ni Mang Rigor. Pinapasok naman ito ni Isabel. Ano po ba ang sasabihin ninyo, Mang Rigor? Isabel, hindi mo ba talaga ako matatanggap? Mang Rigor, pasensya na. Hindi talaga kita kayang tanggapin. Sa iba na lang po kayo manligaw. Pero agad niyakap ni Mang Rigor ang dalaga. Pumalag si Isabel para mawala sa yakap ni Mang Rigor. Mang Rigor, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Isabel. Huwag ka nang pumalag. Akin ka na ngayon. Tangkang sisigaw si Isabel nang takpan ni Mang Rigor ang bibig ng dalaga. Shhh!
Hindi mo ba ako pagbibigyan? Gusto mo bang sabihin ko sa mga taga-baryo na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng ilang taga-baryo? Nagulat si Isabel sa sinabi ni Mang Rigor. Isa kang manananggal, Isabel. Nakita kita kagabi sa kakahuyan. Kaya kung ayaw mong malaman ng mga tao ang lihim mo, ibigay mo ang gusto ko at alam mo kung ano yun. Dahil sa ayaw ni Isabel na mapunyag ang lihim niya, pinaubaya niya ang sarili niya kay Mang Rigor, habang ang matandang Rigor ay parang asong gutom na gutom sa laman na nasa harapan niya. Huminto lamang ang hayok na matanda na magsawa ito. Bago ito umalis, sinabi nito kay Isabel na babalik siya. Sabay tawa nito. Teka, pigil ni Isabel. Bakit hindi mo na lang ako pakasalan, Mang Rigor? Total nakuha mo na ako. Lumuluhang wika ng dalaga. Noon nagmamakaawa ako sa iyo, Isabel, na tanggapin ako. Ngayong nalaman ko na ang sikreto mo, sa palagay mo ba gugustuhin pa kitang maging asawa? At umalis na ito. Iniwan ito si Isabel na luhaan. Marami pang araw ang lumipas na nilalapastangan ni Mang Rigor at pinagsasamantalahan ang katawan ng dalaga. Sa tuwing sasapit ang dilim at magpapalit ng anyo si Isabel, hinahanap niya ang hayop na si Mang Rigor para paghigantihan. Subalit nagtatago si Mang Rigor kapag dumidilim na sa lugar na hindi siya matatagpuan ni Isabel. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad si Mang Rigor sa kakahuyan patungo sa kanyang pinagtataguan, nakaramdam siya ng malakas na hangin at may narinig siyang malakas na pagaspas ng pakpak. Tapos biglang huminto ang pagpagaspas. Ano kaya yun? Agad itong tumingin sa itaas. Wala siyang nakita. Pakbang na sana ang matanda nang marinig niyang may tumawag sa pangalan niya. Rigor! Puno ng galit ang boses nang tumawag sa kanya. Nanginginig si Mang Rigor na lumingon. Dahil kilala niya ang boses na yon. Isabel, ikaw ba yan? Nanginginig ang boses nitong wika. Hindi tumugon ang tumawag kay Mang Rigor. Ang narinig lamang ng matanda ay umaangil ito. Tumingin si Mang Rigor sa isang malaking puno. Sa taas noon, naroroon ang manananggal, si Isabel. Nanlilisik ang mga mata na puno ng galit. Subukan mong saktan ako. Sasabihin ko sa mga tao na isa kang manananggal. Banta ng matanda. Hindi na nila malalaman yun. Dahil hindi ka na makakaalis dito. Galit na wika ni Isabel. Patawad, Isabel. Patawad. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Tumakbo ang matandang Rigor. Pero hindi na ito nakalayo pa. Agad nitong naramdaman ang matutulis na mga ngipin ni Isabel sa kanyang leeg. Nang sumubsob sa lupa ang matanda, walang awang ginutay-gutay ni Isabel katawan ni Mang Rigor gamit ang mga ngipin at matatalas na kuko. Tanging ang bilog na buwan ang saksi sa gabing iyon. Ang malakas na palahaw ni Mang Rigor ay napalitan ng katahimikan. Ilang araw bago nabalita ang pagkawala ng matandang Rigor at nanatili ang lihim ni Isabel.
Hello po. Nais ko lang pong i-shoutout ang Weekly Boys from Siniluan, Laguna, ang Team Elevate. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating munting channel. Shoutout din po kay Boss Sink or Swim. Lagi po siyang present sa ating channel. Sana all present. Salamat po. Yun lang po.